Natagpo ang patay ang isang babae sa isang motel sa Sampaloc sa lungsod ng Manila. Kasama niya sa silid ang dalawa niyang anak na posibleng nakasaksi sa krimen. Nakatutok si Isay Reyes. Inabutan naming tulala ang mga batang ito sa himpilan ng MPD Homicide kagabi. Sila ang mga batang natagpo ang umiiyak sa loob ng isang kwarto ng Travelers Inn sa Sampaloc, Maynila kagabi. Nang matagpuan sila, nakita rin sa banyo ang katawan ng isang babae na hinihinalang kanilang ina. Walang pagkakakilanlan ang babae. Ang mga bata naman na may edad 3 at 4 na taong gulang pa lang, hindi rin makapagbigay ng ibang impormasyon. Nakita nga namin yung female dead body sa loob ng comfort room. Naka-strangulate yung leg niya na nakatali sa faucet valve faucet ng laboratory, lababo. Pero ilang oras bago makita ang bangkay, nakita sa CCTV ang pagpasok ng mga bata sa inn. Kasama nila ang biktimang babae at ang isang lalaking hinihinalang tatay ng mga bata at posibleng suspect sa krimen. Ito ba yung mga magulang ba ito ng mga bata? May possibility na yan yung magulang ng mga bata. At may possibility din nagkaroon ng commotion dun sa loob ng room. Kasi nakatumbay yung mga lamesa, yung mga bangko. Halos 2 oras daw matapos mag-check-in ang mga ito, biglang nagmamadaling lumabas ang lalaki. Dito na rin napansin ng isang room boy ang mga umiiyak na bata mula sa kwarto. Nasalubong niya ngayon yung bata na maliit, yung 3 years old. Ang sabi daw, mama, mama. So dali-dali niyang binitbit yung bata, dinala niya doon sa room 20 kasi bukas na siya. So nakita niya from the CR, nakadapa yung babae. As per I interviewed kanina, nandun ako sa barangay. Mama at papa mo ba yon? Oh, mama, papa, away, mama, papa. Itinurn over na ng MPD Homicide ang mga bata sa DSWD pero nananawagan sila sa mga kamag-anak ng mga bata. Isay Reyes, nakatutok, 24 oras. Samantala, hindi pa rin natutukoy ng Manila Police Homicide Division ang pagkakakilanlan ng lalaki na kuna ng CCTV na pumasok sa motel kasabay ng biktima. Hindi pa rin nakikilala ang biktima. Ang dalawang bata hindi pa rin daw nagsasalita sa mga otoridad. Sumasailalim sila sa tinatawag na counseling o pagpapayo at nasa pangalaga sila ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.